Umuwi ka na, hindi ka na namin kailangan. OFW. Na 12 taon sa Dubai, gumuho ang mundo nang marinig ang nakakapanlumong salitang ito mula sa sarili niyang pamilya. Pero ang totoong dahilan ay mas nakakagulat pala. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Ako si Marisa, 42 taong gulang, isang OFW. Sa Dubai sa loob ng 12 taon. 12 taon akong nagtiis sa init ng disyerto, lungkot ng pagiging malayo sa pamilya, at pagod ng halos walang pahinga para lamang mabigyan ng magandang buhay ang asawa kong si Joel at ang 2 naming anak. Sa loob ng maraming taon, halos lahat ng sweldo ko ay ipinapadala ko sa Pilipinas. Ma, salamat po. Nakabili na kami ng bagong laptop, masayang sabi ng anak kong si Joshua sa video call. Love, naayos na rin ang bubong natin, dagdag ni Joel. Sa tuwing nakikita ko silang masaya, nawawala ang pagod ko. Pero hindi ko alam na habang nagsasakripisyo ako sa ibang bansa, may lihim palang unti-unting sumisira sa pamilyang ipinaglalaban ko. Isang araw, biglang sumakit ang dibdib ko habang nagtatrabaho. Marisa! Are you okay? Sigaw ng amo kong si Madam Farah. Nahilo ako at muntik nang bumagsak. Dinala nila ako sa ospital. Matapos ang ilang pagsusuri, sinabi ng doktor. You need rest, your body is exhausted. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naisip kong umuwi. Gusto kong makasama ang pamilya ko. Gusto kong maramdaman na may tahanan pa akong babalikan. Kaya hindi ko sinabi sa kanila. Plano kong sorpresahin sila. Lumipad ako pa uwi ng Pilipinas, dala ang malaking maleta at mga pasalubong. Habang nasa taxi, naiiyak ako sa pananabik. Sa wakas makakasama ko na sila, bulong ko. Ngunit pagdating ko sa bahay, kakaiba ang aking naramdaman. May bagong sasakyan sa garahe. May bagong pintura ang bahay. At tila mas maganda ang buhay nila kaysa sa inaasahan ko. Napangiti ako. Worth it lahat ng sakripisyo ko, sabi ko sa sarili. Pero ilang segundo lamang ang lumipas, biglang nagbago ang lahat. Pagpasok ko sa bahay, narinig ko ang malakas na pagtatalo mula sa sala. Boses iyon ng asawa kong si Joel. Hindi na natin kailangan si Marisa. Parang tumigil ang mundo ko. Nanlamig ang buo kong katawan. Ano, mahina kong bulong. Sumilip ako sa bahagyang bukas na pinto. Nandoon si Joel at ang biyenan kong babae. At saka, dagdag ni Joel, kapag umuwi siya, magugulo lang ang lahat. Parang may humawak sa puso ko at marahas itong piniga. Hindi ako makahinga. Nanginginig ang mga kamay ko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Ganito lang pala ako kadaling palitan? Bigla kong binuksan ang pinto. Joel! Nagulat silang lahat. Namutla ang asawa ko. Mama Risa! Nalaglag pa ang hawak niyang baso. Hindi na ninyo ako kailangan, umiiyak kong tanong. Tahimik ang buong sala. Kahit ang mga anak ko ay hindi makapagsalita. Ako ang nagpakahirap sa ibang bansa. Ako ang halos hindi natulog para sa inyo. Tapos sasabihin mong hindi mo na ako kailangan? Marisa, makinig ka muna. Huwag mo akong lokohin. Humagulgol ako. Pakiramdam ko'y gumuho ang lahat ng pinaghirapan ko. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, biglang lumapit ang anak kong si Joshua. Namumula ang mga mata nito. Ma! Hindi po iyon ang ibig sabihin ni Papa. Ano nang hindi, sigaw ko. Nagtinginan ang lahat. Parang may gustong sabihin ngunit walang mailakas ng loob. Hanggang sa lumuhod si Joel sa harapan ko. At ang sumunod niyang sinabi ang tuluyang nagpayanig sa buong pagkatao ko. Hindi ka na namin kailangang magtrabaho sa ibang bansa. Napahinto ako. Parang may pumindot ng pause sa buong mundo. Ano? Huminga ng malalim si Joel. May itinatago kami sayo. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Anong itinatago? Biglang inilabas ng anak kong babae ang isang makapal na folder. Ma! Ito po. Binuksan ko iyon. Nanlaki ang mga mata ko. Mga titulo ng lupa. Mga permit. Mga dokumento ng negosyo. Hindi ko maintindihan. Ano ito? Umiiyak na si Joel. 12 taon naming pinag-ipunan at pinalago ang bawat perang ipinadala mo.
Hindi namin ginastos sa luho. Ginamit namin para makapagpatayo ng maliit na negosyo hanggang sa lumaki. Hindi ako makapaniwala. Isa-isang inilatag nila ang katotohanan. Ang maliit na sari-sari store na pinasimulan nila ay naging wholesale business. Nakabili sila ng lupa. Nakabili ng delivery van. Nakapagpatayo ng paupahang apartment. At ang mas nakakagulat, bayad na ang lahat. Wala silang utang. Napaupo ako. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Pero bakit hindi ninyo sinabi? Sumagot si Joshua. Kasi gusto naming matapos muna, Mati. Gusto naming patunayan na hindi na sayang ang sakripisyo mo. Umiiyak na rin ang anak kong babae. Pagod na po kayo. 12 taon na kayong malayo sa amin. Biglang inilabas ni Joel ang isang sobre. Ano ito? Binuksan ko. Nanginginig ang mga kamay ko. Isa pala itong plane ticket. Ngunit hindi papuntang Dubai. Kundi para sa isang family vacation. Buong pamilya. Kasama ako. Simula ngayon, umiiyak na sabi ni Joel, kami naman ang bahala sa'yo. Hindi ka na namin kailangang magtrabaho sa ibang bansa. Kailangan ka namin bilang asawa. Bilang nanay. Bilang kasama namin araw-araw. Tuluyan na akong napahagulgol. Sa loob ng maraming taon, akala ko ang pinakamahalagang maibibigay ko sa pamilya ko ay pera. Nagkamali pala ako. Minsan, ang pinakamahalagang regalo ay ang presensya mo. At sa gabing iyon, matapos ang mga taon ng pagod, sakripisyo, at pangungulila. Sa wakas, nakauwi rin ako. Hindi bilang busi, kundi bilang isang ina na muli nang mabubuo ang pamilyang matagal niyang ipinaglaban. At ang pinakamasakit na salitang akala kong katapusan ng lahat, hindi ka na namin kailangan, ang siya palang magiging simula ng pinakamasayang kabanata ng buhay ko.